Hallelujah. 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 Lord, narito ako, Panginoon. Nagpapakababa, Panginoon, kayo po na may taas sa aking buhay. Gamit kayo, Panginoon, mangusap sa aking mga labi sa oras nito upang i-evangelize sa YouTube ang iyong mga salita sa buong mundo para sa mga tao. Nawa makarinig nito ay sila'y mapagpala at tanggapin ka sa kanilang buhay. Ama, mangusap ka, Panginoon, sa aking puso at isipan. Kayo magsalita sa aking mga labi upang, Panginoon, ang kapangyarihan mo dumaloy sa kanila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Narito ako babandilis yung mensahe ng Panginoon para sa inyo dito sa buong mundo. Hallelujah. Ang topic po natin makita po sa Roma 13 verse 8. Hallelujah. Ang sabi po roon, introduction po natin, narito ang ilang mga talata sa Biblia na may kaugnayan sa pag-iwas sa utang at pagiging responsable sa mga pinansyal na obligasyon. Ang mensahe ng Panginoon tungkol po ito sa kapwa natin nga nagagarantor tayo sa utang nila, tapos pag hindi nakabayad ay tayo ang obligado nga sisingilin ng pinag-utangan nila. Ito po yun na ibibigay ng Panginoon sa inyo lahat sa buong mundo, sa mga tao. Hallelujah. Lalo na ngayon, marami nag-uutang na pera, mayroong garantor na tao. Ito, pag-aaralan po natin kung na kaugnay, kung kinalulugdan ng Panginoon ang mga bagay na ito. Number 1, letter A. Makikita ito sa Roma 13, verse 8. Huwag kang magkakaroon ng utang sa sinuman maliban sa utang ng pag-ibig sa isa't isa. Number 2, letter B. Makikita ito sa Kawikaan 22:7. Kawikaan 22 verse 7. Ang mayaman ay hindi na kailangan pang manghiram, ngunit ang mahirap ay madaling makulong sa utang. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito po yung mensahe ng Panginoon sa inyo lahat dito sa buong mundo. Ang sino man makarinig ng mga tao sa buong mundo, nawa mag-ingat po kayo sa mga paggagarantor ninyo sa inyong kapwa. Number 3, letter C. Makikita ito sa Kawikaan 22 verse 26 hanggang 27. Huwag kang makipagkamay sa iba para sa utang at huwag kang magiging garantiya para sa iba kung hindi mo kayang bayaran yan. Huwag kang magagarantiya sa iba, huwag kang mangangako sa kapwa mo nga pag nangutang siya sa kanilang kapwa ay ikaw yung yung mananagot. Hallelujah. Pag hindi nila ito nabayaran, ikaw ang magbabayad. Bakit mo ipapatalo ang iyong higaan sa ilalim mo? Yan. Kasi pag hindi nakabayad yung nag-utang sa'yo, ay nag-utang yung kaibigan mo, pag hindi nakabayad sa pinag-utangan ng kapwa, pati dokbotan mo, pati higaan mo dadalhin, kukunin. At ikaw ang mawawalan. Kasi yung nangutang, tumakbo, hindi nagpakita, ikaw ngayon ang taya. Diba? Hallelujah. Makikita yun doon sa Kawikaan. Number 4, letter D. Makikita ito sa Kawikaan 6, verse 1 hanggang 5. Anak ko, kung ikaw ay maging garantiya para sa iyong kaibigan at ipagkamay sa iba para sa utang, ikaw ay mahulog sa bitag ng iyong mga salita. Gumawa ka ng paraan upang makalaya ka sa utang ng iba. Yan. Halimbawa, mayroong ka kaibigan, magpapatulong, ikaw ang garantiya, ikaw yung garantor. Umiwas ka na lang,
mga kapatid. Nawa mariling ito sa buong mundo ng mga kapatiran na mahilig mangutang na mayroong nagagarantor. Mag-ingat na lang kasi pag hindi nakabayad yan, ikaw ang mananagot talaga. Kaya umiwas ka, gumawa ka ng paraan para hindi ka matali sa mga utang nila. Amen. Hallelujah. Maiksi lang to. Dito tayo magwawakas. Hallelujah. Hallelujah. Makikita ito sa Kawikaan 22, 27 hanggang 29. Hallelujah. Kawikaan chapter 22 verse 27 hanggang 29. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging responsable sa mga pinansyal na obligasyon at pag-iwas. Yan. Number 2. Sa utang gayon paman hindi sila direktang nagsasabi na huwag managot. Yan, huwag managot. Number 3. Sa utang ng iba, ngunit nagbibigay ng gabay sa pagiging maingat sa mga pinansyal na direksyon. Hallelujah. Number 4, huwag kang mananagot sa utang ng iba. Pag hindi siya nakabayad, kukunin pati higaan mo at mapipilitan ka magbayad sa utang niya sa iba. Yan. Kaya, mga kapatid, pag narinig ninyo ito, mag-ingat na po kayo sa mga nag-utang na kinukuha kay garantor. Naku, kawawa kayo. Kasi pag tumakbo yun, hindi na magpakita, ikaw ngayon obligayan singilin ng pinag-utangan niya. Ay hindi papayag yun kasi ikaw ang garantor. Pati ari-arian mo, pati pera mo, talaga mapapasubo mo ibayad sa kanila. Ay, ikaw nang utang na malaki, di kawawa ka. Diba? Dahil hindi na nagpakita. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito lang yung mensahe ng Lord. Maiksi lang. Kasi meron pa ito kasunod. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga makarinig nito tungkol po sa pag-uutang ng kanilang kaibigan sa kanilang kapwa. Lord, hipuin mo sila, Panginoon, na maging maingat sa mga kaibigan sa panahon ngayon, Panginoon, sapagkat napakaraming tao na nangungutang na mayroon sila kinukuhang garantor. Pagkatapos, tinatakbuhan, hindi na nagpakita. Lord, nawa, Panginoon, maging maingat sila sa mga bagay na tungkol sa pinansyal. Lord, tulungan mo pa yung mga taong yun. Nawa, Panginoon, hindi sila mapasubo sa mga taong ng agrabyado sa kanilang kapwa. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ang manguna sa kanila, samahan mo sila. Nawa, Panginoon, maging aware sila sa lahat ng bagay. Ama, pagpalain mo ang mga taong makarinig nito. Nawa, Panginoon, mag-ingat sila, Panginoon, sa pinansyal, sa mga pananalapi, Panginoon, sapagkat marami na ang mga tao ngayon na pag nag-utang, tumatakbo. Hallelujah. Hindi na nagpapakita. Kaya, Lord, ingatan mo sila, Panginoon, sa oras po nito. Nawa, marami makarinig nito. Tanggapin ka sa kanilang buhay. Hallelujah. Salamat. Pipuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yari na tayo dito tungkol sa kasi 3 mensahe ito binigay ng Panginoon sa akin. Yari na tayo sa topic natin, Roma 13 verse 8. Dito naman po tayo. Buwan po ito ng June. Hallelujah. 3 po ito mensahe ng Panginoon binigay sa akin. Martes ito ng June 24. Hallelujah. 3 itong mensahe na binigay. Lord, hallelujah. Narito naman tayo sa mensahe na binigay ng Panginoon. Topic po natin
Episo chapter 4 verse 17 hanggang 27. Introduction po natin. Ang bagong buhay kay Kristo. Once na ang isang tao tunay niya na tinanggap sa puso niya ang Panginoon, hindi na siya mamumuhay na gaya ng mga hintil na matitigas ang mga ulo. Hallelujah. Marami po ngayon matitigas ang ulo. Hallelujah. Marami ngayon mga hintil, ayaw niya tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Una, ang isang tao pag hindi niya tinanggap ang katuruan ni Kristo, siya ay namumuhay pa sa kasalanan at kalaswaan dahil sa masasamang pita. Hallelujah. Letter B. At ang sabi ng Panginoon, magbago na kayo ng diwa at mag-isip. At dapat makita sa atin ang bagong pagkatao, kalarawan ng kanyang kabanalan. Yan. Dapat tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. Iba ng ating pagkatao, katulad na ni Kristo. Pangalawa, ang sabi pa ng Panginoon dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid at sa iyong kapwa, dahil tayo ay iisang bahagi ng katawan ni Kristo. Yan. Hallelujah. Itakwil daw natin ang kasinungalingan. Huwag tayo magsinungaling sa ating kapwa, maging tapat tayo sa lahat ng bagay. At hallelujah. At huwag tayo mandaya sa ating kapwa, magsalita tayo ng katotohanan, huwag tayo magsisinungaling kasi narinig tayo ng Panginoon kung tayo nagsisinungaling. Hallelujah. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Letter B. Sabi din ng Diyos dito, pag nagalit daw tayo sa kapwa, iwasan natin na hindi tayo magkasala. Agad pawiin sa kalooban ang galit at huwag hayaan ang Diablo na makapasok sa ating mga puso. Kasi si Satanas lagi yan nakatingin sa ating mata, bibig at papasok sa ating mga puso. Yan. Iwasan daw natin na magsalita na hindi kalugod-lugod kasi si Satanas umiikot po sa mga Christian. Wala po siya doon sa mga taong makasalanan. Si Satanas nasa mga Christian, umiikot siya, nagmamasid, nagtitingin sa ating mga labi, ang ating mga mata pinagmamasdan kung anong gagawin ng isang Kristiyano. Ngayon, pag wala, hindi kayo luto sa salita ng Diyos, hindi kayo nagbabasa ng Biblia, madali kayo matukso ni Satanas. Hallelujah. Para hindi tayo mapasukan ng kaaway sa ating mga puso, kasi ang Diablo nang-iikot yan sa ating mga buhay, sa mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Maging aware po tayo mga kapatid, para po ito sa mga Christian na mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Huwag natin hayaan ang ating mga puso mapasukan ng kaaway, sapagkat ang si Satanas nag-iikot yan sa buong mundo. Nag-iikot siya. Naghanap siya na mayroon mapasukan ng puso, nabukas ang puso sa kasalanan. Hallelujah. Dito po tayo magwawakas. Silang po ito din mensahe. Makikita po ito sa Episo 4 verse 28 hanggang 32. Ang taong magnanakaw ay huwag nang magnakaw, at gamitin ang kanyang kamay sa marangal na gawain at magtrabaho ng tapat. Yan. Ang tao daw po, kasi marami po ngayon mga tamad, nagnanakaw na lang para mayroon silang pinansyal, mayroon silang makain.
Hallelujah. Huwag kayo maging matamad mga kapatid. Magtrabaho po kayo ng marangal para meron kayo hanap buhay, meron kayo makain sa inyong mga pangangailangan sa inyong pamilya. Number 2, isang tao pag Kristiyano na, huwag gumamit ng masamang pananalita sa kapwa. Sikapin na lagi mabubuti ang lumalabas sa ating bibig at huwag dulutan ng pagpighati ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Yan. Mag-ingat tayo sa pananalita kasi Satanas nakikinig yan. Nandito lang sa ating paligid. Nakikinig Satanas para mapasukan ang ating mga puso. Magkasala. Ayaw ng Panginoon na tayo magkasala. Dahil tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoon. Nais ng Panginoon na magpatuloy tayo maglingkod sa Kanya. At wag natin pighatiin ang Espiritu Santo ng Panginoon sa ating puso. Hallelujah. Number 3. Dahil may tatak na tayo ng Diyos, yan ang katibayan ng katubusan pagdating ng takdang araw. Yan, may tatak na tayo ng Espiritu ng Panginoon, may tatak na tayo sa ating mga puso, hawak na tayo ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso, ang Panginoon, the Holy Spirit, nandito na sa ating puso at isipan. Huwag na tayo, hayaan natin, huwag tayo magkasala. Hallelujah. Tulungan, humingi tayo tulong sa ating Panginoon. Hallelujah. Number 4. Ang sabi dito sa verse 31, 32, hallelujah. Alam nyo mga kapatid, ganito ang ugali ko noon. Bawat linggo, lagi ako nagsisimba sa Katoliko. Lumalakad ng paluhod mula sa pintuan, punta sa altar. Naka-uniforme pa kami ng kulay green at blue na damit. May tali pa. Pag uwi ko ng bahay, gutom, wala maisain. Walang alam ang ginawa. Walang alam ang ginawa ko. Pinagtatapon ko kaldero, pinggan sa labas ng bahay ko at nagliparan na karating ng git. Hallelujah. Yan. Minsan marami din mga tao nga sisimba sa Katoliko. Pagdating sa Katoliko ay siya ay banal. Siya ay Kristiyano, pero ang ginagawa, lumuluhod pa siya mula sa pintuan hanggang altar. Ito po ay nakikita ng mga tao na siya ay makadiyos. Siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pero pag uwi ng bahay, nagmumura, nag-aaway, mag-asawa. Pag wala may saing, tinatapon ng lahat. Bagsak doon, bagsak dito. Tinatapon, mga pinggan, kaldero. Hallelujah. Murahan na sila mag-asawa. Hallelujah. Galing pa lang yung nagsimba sa simbahan. Pero ando doon ang ugali, hindi pa rin nababago. Hindi katulad ng tunay nga tinanggap natin si Kristo sa ating puso, nagbabasa ng Biblia. Ito po ay malilinis ang ating mga kasalanan. Sapagkat pag tayo nagbabasa ng Biblia, tatamaan po ang ating mga puso. Tinatamaan ng kanyang salita. Ngayon, doon tayo matututo, doon tayo mababago, dahil ang salita ng Diyos ay matalim. Tumatasak sa ating mga puso at isipan. Hallelujah. Kasi sa Katoliko, marami nga nag-atin sa Katoliko, pero wala namang Bible, hindi naman nagbabasa ng Bible, pare lang ang nagbabasa. Kaya hindi alam ng mga tao nga nag-atin ang tungkol sa kaligtasan, ang tungkol sa salita ng Diyos kung paano sumunod sa Kanya. Yan. Nawa, mga Katoliko rin, nawa makarinig nito ng mga mensahe ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid sa buong mundo, magbago na kayo. Hallelujah. Magbasa kayo ng Biblia para malaman ninyo kung ano ang tunay na ating sinasamba. Kasi ang mga rebulto,
Gawa lang yan ng tao, hindi naman yan ang sinasamba natin. Ang tunay na Diyos ang sinasamba natin, tunay na Espiritu ng Panginoon na sa langit. Hallelujah. Isa lang ang Diyos sa buong mundo, hindi marami. Isa lang siya. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, nawa marami makarinig nito ng mga Katoliko ay sila din ay magbagong buhay at nawa kung sino man ang malapit doon sa mga church, sa mga pastor, may church, sa mga malapit sa inyo, mag-attend kayo mga kapatid sa church para malaman yung katotohanan. Hallelujah. Para malaman ninyo ang tunay na Diyos na sinasamba. Hallelujah. Kasi wala sa Biblia ang rebulto. Wala sa Biblia yung mga rebulto nga sinasamba. Ang nandun sa Biblia, Holy Spirit ng Panginoon. Hallelujah. Para hindi kayo maligaw, para kayo maligtas, at pagdating ng Panginoon ay kayo ay makasama sa kanyang kaharian. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kulod, salamat Panginoon. Hanggang dito na lang. Nawa Panginoon, pagpalain mo ang mensahin mo nito sa YouTube na pinarating mo sa buong mundo. Nawa Panginoon, ang mga tao, mga Christian, nawa mag-ingat po sila Panginoon kasi ang diablo umiikot sa mga Christian. Hallelujah. Ganun din Panginoon ang mga Katoliko na nagsisimba-simbahan. Lord, ipuin mo sila, baguhin mo sila. Mangusap ka sa kanilang mga puso para Panginoon, magkaroon din sila ng kaligtasan Panginoon at tunay na kaligtasan na nagmumula sa iyo. Ama, salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayroong pa mensahe ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tatlong sunod-sunod dito. Hallelujah. Mensahe din ng Panginoon dito, binigay ng Panginoon. Topic po natin, Exodo 20, verse 1 hanggang 11. Hallelujah. Introduction, ito ang 10 utos ng Panginoon. Nang panahon nila Moises at Aaron, nagpakita ang Panginoon kay Moises doon sa bundok ng Sinai, isang puno ng kahoy nga nagliliwanag at sinamahan ng Diyos si Moises. Hallelujah. Purihan po Panginoon. Number 1, kinausap ng Panginoon si Moises na pumunta sa Egypto para iligtas ang mga Israelita sa lugar ng Egypto sa kamay ng Haring Paraon. Ang mga Israelita doon nakita ng Diyos na pinahirapan doon at alipin at sinasaktan. Yun. Nakita ng Panginoon mga Israelita doon sa Egypto, talagang pinahirapan ni Paraon. Kasi si Paraon walang Kristo yan, walang Diyos yan. Ang Diyos niya ay revolto. Hallelujah. Basahin niyo sa Exodus. Malalaman ninyo kung ano nangyayari kay Paraon at saka kay Moises. Hallelujah. Hallelujah. Nakita ng Panginoon, naawa ang Panginoon sa mga Israelita dahil pinahirapan. Tapos hindi pa pinapakain. Hirap sila sa buhay. Kaya may inutusan si Moises na pumunta sa lugar ng Egypto. Hallelujah. Letter A. Ang sinasamba ng tauhan ni Paraon ay isang rebulto. Yan. Na ibon na parang agila. Yan. Babasa niyo sa Biblia yan. Ibon na, rebulto na ibon na parang agila. Hallelujah. Hinarap ni na Moises at Aaron ang hari ng Egypto na payagan na ni Paraon ilabas ang mga Israelita para sumamba kay Yahweh. Sumagot si Paraon, hindi ko kilala ang sinasabi ninyong Yahweh. Sabi niya. Nagmatigas si Paraon. Hallelujah. Tingnan mo, hindi kilala ni Paraon yung sinasamba nila Moises, yung si Yahweh, hindi kilala. Ang kilala lang na yung rebulto niya. Kaya, siya, yung ibang klase. Wala siya sa Panginoon. Number 2,
Hallelujah. Sabi dito, ang ginawa ni Moises ang dala niyang tungkod hiniga sa lupa sa harap ni Paraon kasama ang kanyang mga tauhan at nakita nila naging ahas ang tungkod ni Moises. Yan. Pinakita ang kapangyarihan ng Panginoon kasi kinausap ng Panginoon si Moises na ang tungkod na yan may kapangyarihan ipakita doon kay Paraon. Hallelujah. Naging ahas ito. Ngayon, ang ginawa ni Paraon ito. Ginawa ni Paraon ang tungkod din niya ay naging ahas. Aba, galing no? Naging ahas din. May kapangyarihan din siya dahil ahas. Ahas yan eh. Hudas yan. Ahas din. Lalo nagmatigas si Paraon at hindi nang hina si Moises. Nagmatigas si Paraon at hindi rin nang hina si Moises. Yan. Kasi natumbasan niya yung tungkod ni Moises na naging ahas din yung sa kanyang tungkod. Nagmatigas talaga siya. Hallelujah. At pinakita niya na makapangyarihan ang pangalan ni Yahweh, sabi ni Moises. Makapangyarihan ang pangalan ni Yahweh. Kinuha niya uli ang tungkod ni Moises. Siya at dinikit sa tubig at naging dugo ang lahat ng tubig sa bayan ng Egypto at wala na nainom ang Paraon. Nagmatigas pa rin. Hallelujah. Hindi na niya na pantayan ang kapangyarihan ng Panginoon kasi tungkod ni Moises. Makapangyarihan talaga kasi galing sa Panginoon yan. Ang tungkod ni Moises dinikit sa tubig. Naging dugo lahat. Wala mainom sila. Ngayon, nagulat si Paraon kasi natalo siya. Ang tungkod niya hindi naman naging hindi na naging yun lang ahas kasi kakampi niyang ahas yun. Amen. Purihin po ang Panginoon. Naging matigas pa rin si Paraon. Hallelujah. Tapos, letter B, nakita ng Panginoon ang nangyari sa Egypto sa galit ng Diyos kay Paraon kasi matigas ang ulo pa rin. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanya. Dahil matigas pa rin, nagpadala ang Panginoon ng matinding salot sa Egypto. Bawat madapuan nito na mamatay sa loob ng bahay hanggang sa labas. Pero pag may pahid ng dugo ang pinto ng bahay, linalampasan ng salot dahil sila ay sumasamba kay Yahweh. Yan. Matigas pa rin si Paraon. Ang ginawa na pa, nagpadala ng salot. Hallelujah. Kamukha ng, di ba, nag-COVID noon, nung nakaraang na taon, salot yun. Marami nagkasakit, marami namatay, di ba? Kasi matitigas din ang ulo ng mga tao. Nagpadala ang Panginoon sa buong mundo ng salot. Pinangalan nila COVID. Ganun din itong nangyari kay Paraon. At ganun din nangyari sa mundo. Pinadala ng Panginoon kasi matitigas ang mga ulo ng mga tao. Kaya ayaw nila tanggapin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, mahal ng Panginoon ang mga tao sa buong mundo. Matigas lang ang ulo ng mga tao. Ayaw tanggapin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ayaw sila sumamba sa ating Panginoon. Sinasamba nila mga revolto, hindi naman kinalulugdan ng Panginoon ang mga revolto. Gawa lang ng tao yon. Hallelujah. Yan. Yung mga salot na pumunta doon sa Egypto, may pagmapahid ng dugo, hindi ang pasan niya. Kasi sa kanya yon, kaysa Panginoon yon. Ngayon, nung dinapuan ng salot ang anak ni Paraon at namatay. Yan. Na dinapuan ng salot ang anak ni Paraon, namatay ito. Anong ginawa ni Paraon? Hallelujah. Sa number 3, nagkaroon ng takot si Paraon. Nagkaroon na ng takot si Paraon. Tinawag niya si Moises. Yan. Natakot na si Paraon kasi anak niya namatay. Natalo siya. O di ba? Marami namatay ng mga tauhan niya. Marami namatay ng mga membro niya.
Dinaanan ng salot, marami namatay, pati anak niya, anak tira, asawa na lang niya at saka siya. Hallelujah. Tinawag ngayon ni natakot ngayon si Paraon. Tinawag niya si Moises at pinayagan niyang palayain na ang mga Israelita sa Egypto. Yan, pinayagan na. Nakalaya na ang mga Israelita sa Egypto. Yan, umalis na sila doon. Pagkatapos nito, dito tayo magwawakas. Makikita po natin ito sa Exodo 20 verse 12 hanggang 17. Doon po yon. Yung pinalaya ng mga Egypto, ay pinalaya mga Israelita sa Egypto. Kasama na si Moses. Mababasa niyo sa Exodo 20 verse 12 hanggang 17. Dito na ngusap ang Panginoon sa lahat ng mga Israelita. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto. Yan ang usap ng Panginoon sa mga Israelita na siya ang Diyos na naglabas sa mga siya naglabas ng mga Israelita sa Egypto. Yan ang usap ng Panginoon sa kanila. Na kayo'y inalipin at sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan po ang sabi ng Panginoon. Huwag daw, mga kapatid, kung sino man makarinig ito sa buong mundo, huwag daw kayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa kay Yahweh, maliban sa ating Panginoon na nasa langit. Kasi hindi kinalulugdan ng Panginoon. Galit siya. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, igalang ninyo ang inyong ama't ina at huwag ninyo yuyukuran ang lahat ng mga revolto na gawa ng tao. Yan. Huwag daw yuyukuran ang mga revolto na gawa ng tao. Kasi hindi ang kinalugdan ng ating Panginoon. Anong nagawa kay doon sa Egypto? Ano nangyari kay Paraon? Ano nangyari? Natalo siya. Wala siya nagawa. Tapos bumalik doon sa bahay nila. Asawa niyang hinarap. Nag-away sila mag-asawa. Ano nangyari sa kanila? Talagang nang lupaypay si Paraon, pating asawa niya. Natalo siya. Hinabol pa nga kasi nakarating doon sa si Moises sa yung mga Israelita nagtakbuhan sila, pati mga kabayo, mga sasakyan nila, lahat nakarating doon sa dagat. Ngayon yung mga tao naman natakot kasi hindi naman makatawid sa dagat. Pero anong ginawa ni Moises? Itinaas niya ang kanyang tungkod at nanalangin sa ating Panginoon. Ayan, naghimala ang Panginoon sa kanyang panalangin. Nahawi ang dagat. Biro mo, kapangyarihan ng Panginoon, nahawi ang dagat. Nagkaroon daan ang dagat. Dagat yun Bakit nagkaroon ng lupa ang gitna ng dagat? Dahil tinaas lang ni Moises ang kanyang tungkod. Dahil makapangyarihan si Yahweh. Makapangyarihan ang Diyos na sinasamba natin. Ngayon, nakadaan ngayon ang mga Israelita, nakatawid. Naligtas sila lahat. Ngayon, dumating si Paraon. Hindi sila nakatawid. Pagdating sa kalagitnaan, ibinagsak na yung tubig dun sa dagat. Nalunod lahat sila. Nalunod mga tauhan niya, mga kabayo, kasama, nalunod. Ngayon, hindi natuloy doon sa paghabol kala Moises sa mga Israelita. Natalo din sila sa dagat. Nanlugmok na naman si Paraon. Balik doon sa bahay niya. Inawi ang asawa niya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Yan. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, kung sino makarinig nito, magbagong buhay na kayo. Kasi ang Panginoon makapangyarihan. Ang revolto walang kapangyarihan. Ang sinasamba ng mga Katoliko sa revolto walang kapangyarihan. Ang hinaharap nila mga revolto. Ang makapangyarihan ang ating Diyos
na espiritu ng Panginoon na nasa langit. Siya lang ang dapat natin sambahin. Bagamat hindi natin siya nakikita, naririnig tayo, pag tayo tumawag sa Kanya, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Mag-pray lang tayo sa isang tabi, magbasa ng Biblia, mababago tayo pag nagbasa tayo ng Biblia. Hindi yung mga revolto kasi hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Kayo lahat ng mga tao magbasa ng Biblia para matanggap ninyong katotohanan. Kasi ang Biblia, yan ang katotohanan, salita ng Diyos. Hallelujah. Hanggang dito na lang. Basahin niyo ang Exodus na yon para makita ninyo, malaman ninyo kung ano nangyari, ang kapangyarihan ng Panginoon, at saka kay Paraon na nagaya lang niya yung tungkod na naging ahas kasi kakampi din niya yung ahas Paraon yung revolto na yun, yung ano niya, yung sinasamba niya, kakampi din niya yung ahas. Kaya natulad sa yung hinigas yung tungkod, naging ahas din. Pero pagdating sa tubig, naging dugo, natalo na siya. Lahat natalo na siya. Diba? Kaya makapangyarihan ang ating Diyos, hindi katulad ni Paraon na sinasamba niya. Ang Diyos ang makapangyarihan. Pag tayo may mga problema sa ating buhay, tumawag lang tayo sa ating Panginoon. Mag-pray lang tayo. Tulungan tayo sa ating mga problema. Hallelujah. At kung wala tayo makain, walang masahing, walang trabaho, mag-pray lang tayo, bibigyan tayo ng trabaho ng Panginoon. Bibigyan kayo ng trabaho ng Panginoon na marangal, hindi masasama ng ginagawa. Minsan mga tao, mga tamad, nang nanakaw, nang hold up, para lang may makain. Dapat kayo mga kapatid, maghanap buhay kayo, huwag kayo mang-hold up, huwag kayo magnakaw, sapagkat Panginoon, hindi yan kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Purihan pong Panginoon. Ama, salamat Panginoon, narito ako Lord. Magtatapos na sa mensahe na binigay mo sa YouTube para sa buong mundo, para sa mga taong lahat na makarinig nito. Nawa Panginoon, marinig nila ito at nawa Panginoon, mabago sila. Hallelujah. Sa buong mundo, makarinig ang mga tao, mabago sila Panginoon at sila mapagpala. Panginoon, sapagkat kayo Panginoon makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Walang magagawa Panginoon ang kaaway, pero kayo Panginoon ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ama, salamat. Pipuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.